Hello guys! Good morning! Mag-vlog po tayo today. Good morning ka Update po sa ating buhok. Gala ka today. Saan kayo magpunta ni Kuya today? Open Oma. Anong gagawin nyo dun? Share. Excited. Kaya ngayong araw po nila itutuloy yung... Ooh! Yung hindi natuloy na pagtulog nila doon kala biyanan. Diba last week dapat yun ng Valentine's. Tapos mag-dinner kami ni Marcel. Pero kaya hindi ka natuloy, kaya nagkasakit po sila isang linggo. So ngayong araw na lang po, Saturday, doon sila matulog. Kasi bakasyon na rin po ngayon sila, Mila tsaka Matthew isang linggo. Pero one night lang po yan sila nung kalabyanan ha. Hindi ko yan sila pinapayagan pag magtulog. One night okay lang. I love you, Paura. I love you, Paura. Push your mama. Can you get in my bed? Wow! Kagaling mag-English! Update nga po sa ating buhok, guys. Nung Thursday, napaligoan ko na to siya. Alam nyo, pagkatapos kong maligo, medyo nag-fly away ng konti. Pero, mas okay na rin po siya this time kaysa nung mga nakaraang araw. Nakaraang linggo na talagang sabog po talaga yung buhok natin. Na-straight po talaga siya. Pero bumalik na ng konti. Ang nagustuhan ko kay dito lang banda, yung sa may dito, talagang pa rin po siya unat. Kaya lang po talaga yung gusto ko. May straight ng konti yung buhok natin. Tsaka kadami pong subscribers. Tsaka may mga kaibigan ko na nag-comment. Nag-message sa akin na maganda nga daw yung pag natin pag-straight ng buhok. My breath. Okay. Ito? Mamayang hapon na. Hindi ngayong umaga. Hindi, mamaya nga po bago kayo magpunta kala Opa Oma. Gusto niya kagad ng KitKat. Oy, may nakita ka siya kasi dito na may tira. Kahapon siguro to. Kaya nandito kahapon yung kaklase ni Kuya. Baka kay yan nak, yung kaklase kahapon kay Kian. Nay. Kaya na naman yan? Yeah. Anong Neya? Kaya mo to. My breath. Yeah. Excited yarn. Na-ready ko na rin po pala yung nila, mga pajama. Tapos, yung damit nila for tomorrow. Excited po yan sila lagi na magtulog doon kala bilang. Feeling ko nga, ang dinner nila mamaya doon, yan sila, mag-McDonald's. Pero hindi ko lang sure na. Pero di ba yan yung ginagawa niya lagi? Sa McDonald's. Doon pala yung dinner nila kapag doon sila matutulog. Doon yun sila magkain, kaya mga bata nagre-request po kalabinan na doon magkain. Magluto na naman po tayo ngayon ng mahiwagang itlog. Gusto mo? Sige, magluto si Mama. Si Mama, 5. Basta ni-set up tayo ngayon, guys. Kaya yung ginagawa ngayon ni Marcel, every week na siya mabili ng itlog. Kasarap din po kasi, tsaka medyo okay din to siya pang breakfast. Pang simula sa umaga. Mataas sa protein. Ang ating kuya nasa taas pa po. Andun sila ni Marcel, nanonood pa. Pag weekend kasi talaga, magtambay yan siya sa kwarto namin. Si Marcel katagal din yan bumaba. Tingnan nyo guys yung sunny side up natin. Ganyan po yung ginagawa ko kapag mag sunny side up ako. Yung dilaw, inaano ko po yan siya. Pinag-kalat-kalat ko kay para maluto talaga. Hindi ko kasi masyadong gusto guys kapag hindi po masyadong luto yung dilaw. Pero ang itlog din kasi kinakain siya kahit hindi luto guys, no? Depende siguro sa klase ng itlog. Pero yung mga nakikita ko po ng mga mukbangers, mahilig po kasi ako manood sa YouTube mga nagmumukbang. Grabe, kaya nilang kainin yung buong itlog na, hindi ko parang maisip ko palang parang ako magdigwa ba? Yung talagang siya, hindi siya luto. Yung brown ata yung nakulay na itlog. Tapos parang yung iba ginagawa pang sauce. Na lang yung lasa. Pero kayo, iba-iba mo kasi din tayo, no? Siguro may mga subscribers din na kumakain ng guys, ng hilaw na itlog. Comment kayo sa baba sa mga kumakain dyan ng hilaw na itlog ng subscribers. Anong lasa? Mama, Hindi pwede, kaya may si Mama mamaya. Kasi may sakit ka, Kuya. Nee, ik bedoel, toen op donderdag 5 was toen zei je was kan maar toen kon het wel, want toen was je helemaal thuis.
Mag-iyak na siya dito kay gusto na maglakad kami ngayong umaga. Hindi tayo makapag-vandal, aray. May work ako mamaya, launa. Kailangan makamunong pahinga. Ja, mama. Hmm. Maar op donderdag toen ik 5 was, toen was je heel lang thuis. En toen zei je geen ochtendwandeling kon, maar dat kon wel. Dit lukt niet, want mama moet werken. Nee, maar op donderdag toen, toen zei je dat ook. En toen was je heel lang thuis. Ja, klopt. Maar ik ga dit niet doen als ik moet werken. Als mama helemaal de hele dag vrij is, dan kunnen we wandelen. Maar dat gaat niet gebeuren vandaag. Naaaway na kami dito, guys. Eh, gusto niya mag-walking kaming dalawa. Doon kayo mamay matulog kala Oma. Als oma middagslaap heeft gedaan. Makinig kayo doon, ha? Ja. Tapos bukas uwi ulit kayo, okay? Nee. Ay, pick upin namin kayo. Hagelslagbroodje eten. Vanavond? Morgen? Ja, morgen voor ons ontbijt. Oh. In de avond mag ik toch ook geen broodje van jullie? Ano kinakain niyo pag nandun kayo kala Oma, pag mag-dinner kayo? Dat weten we nog niet. Happy Meal! Is altijd? Pannenkoek. Parang mag-request siya mamayang gabi kay bilang babae. Ang gusto niya daw dinner, pancake. Hindi siya mag-McDonald's. Yan na. May naisip ako, guys, kaya para hindi po kami tuluyang mag-away ni Kuya. Beetje. Isama ko na lang siya mamaya pag pick up sa bisikleta ko. Pero magbisikleta din po siya mamaya sa bike niya. Kaya hindi ko siya malagay sa bisikleta na gagamitin ko mamaya. Kaya kahapon po kasi, pinaayos ko yung bisikleta ko, pinacheck ko lahat-lahat, yung sa oil, kaya yung gamit ko po sa electric bike. Tapos kailangan nga yan lagi ng yearly check-up para safe din laging mag-bike. So kahapon, dinala ko doon, tapos binigyan nila ako ng ibang bisikleta. Wala yun yung parang upuan ni Matthew. So sabi ko sa kanya, na lang siya mamay, magbisikleta din. Tapos isama ko nga siya kay para at least makalabas din po siya. Natutuwa ko daw ako na si Kuya nga tsaka Mila gustong-gusto lagi mag-walking. Pero kay minsan may mga times din po talaga na parang tama rin ako. Lalong-lalo ako magtrabaho. Minsan kailangan din natin ng pahinga, no? Hindi na nga tayo makapag-vlog minsan sa sobrang pagod tsaka busy sa buhay. Pero kay today, half day man lang tayong mag-work. So, mag-vlog tayo. Kay may dinner nga kami mamaya ng aking Papa Bear. Tsaka ang gagawin po pala namin mamaya, mag-dinner kami, nag-arrange si Marcel sa isang restaurant. Tapos, hindi ko alam na din pala siya sa sinihan. Magpatay kami mamaya. Kagahapon ko lang din good nalaman, guys. Kaya ang sabi niya sa akin kahapon, kaya nag-usap kami about sa mga bata nga doon matulog kala binan. Sabi niya, tomorrow, yung mga bata daw atin niya hapon. Tapos after ko din namang mag-work, diretso kami sa sa restaurant at mag-sini daw. Tapos kapon nung tinanong ko siya kung anong papanoorin namin, sabi niya Avatar 3. Sabi ko, di ba napanood mo na yan? Sabi niya, okay lang, manood ulit ako kay gusto mo mang manood. Sabi ko, kasi naman ang ating Papa Bear, guys. Ay, manood pa rin po daw siya ulit kahit napanood niya na niya. Kasi alam niya kasi na gusto ko rin yung panoorin sa sinihan. Pero kay nung treat nga sa kanya yung pinsan niya kay para sa birthday sa kanya nung December, napanood na niya. Tapos ang sabi ko, panoorin ko na lang yan sa sa Disney kapag pinasok na o natapos nang ipalabas sa mga sinihan. Pero kaya nag-arrange ko siya kahapon. Pero alam nyo din, guys, kung natuloy kami last week, may pa-surprise din siya sa akin. Magpa-massage good sana din kami. Kaya sabi niya sa akin, nung araw na nga yun, nung Valentine's, si Lamati at Camila, hindi ka natuloy kalabinan. Sabi niya, kinancel ko na yung sa restaurant, tapos yung pa-surprise ko sana. Sabi ko, anong surprise yun? Sabi niya, magpa-massage daw sana kami. Wala, hindi natuloy. Kaya ngayon, matuloy man namin, magsini na lang kami. Gaan we? Mamaya kay what time is the fiets marker open? 9, you think? Okay. Mama, kijk. Opo. Tingnan nyo pala to dito, guys. So, may bago po tayong halaman. I mean, hindi man to para sa akin, pero para po kay Matthew at Camila. Kanino to? Kay Kuya or kay Mila? What is that? Dit is mijn pen. Oh, yeah. Pinapakita ko lang sa kanila, Kuya. Give me. Para po to kay Kuya. Tapos si Mila din po meron. Alam nyo kung sino nagbigay nito? Sino nagbigay?
Sino? My Oma. Guinan. Biyanan, si Biyanan. Kuya, gupitan na kaya kita, kuya. Nay. Wait, ano ng buhok mo? Nay. Si Biyanan po, binilhan nga sila ng halaman. Kaya nung ka-video call ni kuya si mama, Thursday yun, wala siyang pasok. Nandun si mama sa sa isang store. Tapos may mga halaman doon. Peppa. Nagpabili ang kuya. Binilhan ng Biyanan. Ayan, tag-isa po sila ni Mila. Ano po? Pepe the clown. Ano? Pepe the clown. Bepe? Oh, Bepe. Paka and Peppa. Mm. Never kiss at me. Jongens, nog ei hier. Ano? Uy! Nahilo ko na. Nog een keer. Ayaw ko. Nahilo tayo doon. Buang, 30 lang nga tayo. Gedaan. Hindi na ako makaikot ng ano. Mama. Mabilisan kayo makahilo. Ano po? Ako die geen knuffeltjes. Kaya kukunin mo pa muna po, just wala nang space dyan. Kaya ngayon kay Mila, ilagay mamay sa plastic. Excited masyado ang kuya guys, nandun na po. Kukunin na niya yung bisikleta niya. Mga 10 minutes lang naman kami mag-ano bike. Kunin mo na yung bike mo kuya. Come on. Excited din kasi siya makita yung bago niyang upuan sa likuran. Kaya yung sa bisikleta ko po na inupuan ni Matthew tsaka Mila, pinabago. Kasi Matthew po, sinusundo ko siya sa judo lesson. 5 PM pag-out ko din sa trabaho 4. So diretso ako niyan sa location kung saan po siya nagjujudo. Tapos yung upuan nga dati sa bike ko is medyo naliliitan na siya. Tsaka parang medyo mabigat na siya doon. So mamaya din po makikita nyo yung pinalagay kong bagong upuan niya sa bike ko. Kamahal nga. Yung binayaran ko 80 euros. Tsaka yung total pala binayaran ko para sa pag-check up ng bisikleta ko sa lahat-lahat. Alam niyo kung magkano? 213 guys. Yung lahat-lahat na yun. Chinek nila yung brake. Tapos yung sa makina, yung sa battery, yung sa gulong, lahat-lahat na yun po. Tsaka yung bisikleta kong yan, ano na yan sa akin? Parang 6 years na ata. Kaya nung binili ko yan is Corona time. Yung pinakaunang bike ko kasi dito sa Netherlands, nung nag-move ako 8 years ago, hindi electric bike. Sabi ko doon kay Marcel, hindi ako magbabike kung hindi electric ka, kaya kapagod. Tapos minsan po sa labas medyo mahangin. Kung hindi ka sanay magbike, talagang hahapuin ko, mapapagod ka talaga. Kaya nung time na yun, Corona time, tapos may work na ako noon. Sabi ko, Marcel, gusto ko ng electric bike. Hanggang ngayon, yan pa rin po yung gamit ko. Pero yung ngayon gagamitin ko, ito po, yung pinahiram nila sa akin kahapon. Kaya ganyan din po kasi dito. Once na halimbawa ipaayos nyo yung bike nyo, bibigyan din po kayo nila ng ibang bike kay para may magamit din po kayo. Tingnan nyo guys. Kahapon po dapat kukunin yung bisikleta ko kay kahapon pa po nila. Uy, natapos. Pero kahit tinamad na ako kahapon, tinawagan ko na lang sila. Ang sabi ko, ngayong araw ko na lang kunin. Kaya medyo malaki gud tong nila pinahiram sa akin. Kuya! Tara kuya! Kati! Ja, een handje maken. Opo. Gusto mo na ni mama dyan. Ito, maging ko na 200 euros yung nabayaran natin ngayong umaga. Pero okay lang kay para din naman sa sa safety ng mga bata din kapag mag-bike sila or mag-bike ako na nasa likuran ko sila. Yan din po kasi talaga yung purpose din kung bakit pinacheck ko din ng maaga yung bike ko. Tapos yung bagong upuan. Kaya para ma-make sure ko din na yung upuan ni Matthew is safe. Kaya medyo malayo ko yung binibisikleta ko. Pag sundin ko siya sa judo less niya, so mga 20 minutes or 25 minutes, mga ganun binibisikleta naming dalawa. Or binibisikleta ko sa distansya ba. Laban guys. Makabili bang ating kuya? Kahit medyo mahangin po, talagang magsama daw siya sa akin. Sinabihan ko kasi siya na hindi na lang sama kaya medyo may kalayuan po itong natin pupuntahan. Kaya wala, gusto niya talagang lumabas eh. Maganda din naman nakalabas din to kay nung last week hindi po sila masyadong nakalaro din kaya nagkasakit nga. Pero kaya yan yan po yung banding din naming dalawa. Kuya, diretso lang, okay? Hindi maglikod, diretso lang tayo. Doon tayo sa may tulay, magdaan. Diba? Yeah, door pizza. Diba? Yeah, kasi may tulay din doon tayo magdaan. Narinig nyo yan guys, medyo mahangin. Ang galing na ni Kuya ang bisikleta eh. Ano siya, Matthew? Electric din po itong pinahiram nila sa akin kasi yung bike ko nga is electric bike. Ganun din po yung ginagawa nila. Tapos kung manual yung bike mo,
o hindi electric, hindi din electric ipapahiram nila sa'yo. Ito ko yung bisikleta ko kahapon buong araw. Nung nagtrabaho tayo, ito yung service ko. Magandang bike nga din to eh. Medyo manong nga to, taas ng konti, pero kaya ka rin agad. Kaya pa kuya? Siya. Ang galing na yun si Matthew guys. Ang cute pa ko ng bisikleta niya oh. Si Mila po hindi namin pinasama kay yung distansya ni Mila na mabisikleta niya is ano lang, hindi masyadong kalayuan tsaka yung bike niya. Baka mamaya masiraan na naman kami. Sama Matthew. Diretso na sa tulay. Siya. Ito din po yung dinadaanan ko pala kapag magpasok ako sa trabaho. Mas maganda to kapag summer kay mainit-init tapos may araw. Pero kay buti ngayon hindi na din masyadong snow or ulan-ulan. Tsaka kuya. Andito na kami guys. Si Matthew maglalaro daw muna siya dito. Tingnan yung mga bisikleta dito. Nandyan po yung bike ni kuya nakapark. Kuya, hindi ka napagod? Nay? Napagod na siya konti. Sabi ko sa'yo, medyo malayo yung bisikletahin natin eh. A few moments later. Taran! Ang ating bike po guys, nandito na nga. Binago po nila yung ano dito ko o yung sa may brake. Ito talaga yung mas importante din kapag may electric bike yung brake. Tapos yung bagong ano nga po ni Matthew tsaka Mila upuan. Lumiit na siya ng konti kaya medyo laki-laki na nga to sila. Kanina pala, before kami makadating dito sa bahay, buti na lang malapit na yung ano ni Matthew guys, yung bisikleta. Anong nangyari sa bike mo kuya? Kuya? Anong nangyari sa bike? Hashtag. Hashtag? Wala na palang hangin guys, tingnan nyo oh. Feeling ko na ano to na butasan siguro. Sana nga hindi pero tingnan natin, lagyan natin ng hangin. Hindi ko din kasi kanina na check before kami umalis sa bahay. Pero buti na lang, malapit na kami dumating dito nung napansin namin na wala nang hangin yung ano niya bike sa likod. Kaya nahirapan ako siya kanina ng bisikleta po. Susi. Pagod ka kuya? Magawin na yan siya sa bahay pero kayong bisikleta niya po lagyan ko muna ng hangin tsaka yung bike na natin is ayan ready na, nilinis ka din nila ng konti tsaka alam nyo pala binago din nila dito oh. Yung dito banda bago din po. Ka-cute ko na nga dito siya Camila to. Ay kuya wait lang kaya hindi mo pa natatry dito yung seat sa likod kung kasya ka. Okay ayaw niyang mag-upo ngayon dito para matry pero kasolid good ng paglagay. Kawawa good kanina si kuya. Nagsabi na good siya sa akin, mama parang bumigat yung bisikleta ko. Sabi ko na, against ka lang sa hangin kaya nahihirapan kang magbike. Pero kaya yung tinignan ko na siya, parang hirap na hirap ko siyang magpidal-pidal. Nakita ko po yung gulong niya, talagang wala na talagang hangin. Pero kahit very good ng ating kuya, sinamahan si mama. No? Pagaling ng bisikleta ng ating kuya eh. Ito, yan yung pinakamatagal mong bike na. No? Napagod ka? Opo, magaling din yan si Mila mag-bike syempre. Kaya maka-proud din na magaling na mag-bisikleta tong mga batang to. Sa summer nga alam nyo, pag inaya namin sila pabisikletahin pero samahan lang din po namin ni Marcela. Halimbawa kung siya yung maghatid or ako yung maghatid, tsaka sundo. Bisikleta na yun sila sa summer. Kanina nga sabi ni Matthew, mama, kaya ko nang mag-bike papasok sa sa eskwelahan. Sabi ko, oo, kaya mo na, alam ko, pero hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Kasi alam niyo, yung ibang bata po sa sa school nila, nagsasarili na good magpunta sa school. Halimbawa, bisikleta, pauwi, tsaka papasok. Walang kasamang magulang. Pero hindi ko hayaan si Matthew tsaka Mila, ganun, oy. Sabi ko sa kanya, nak, pag ka na mga 10 years old yun, payagan ka na namin ni Papa na magbisikleta, papasok sa school na mag-isa lang. Pero kaya ngayon, 7 pa lang naman, hindi ko payagan guys. Kaya dito din po kasi, sabihin pa nating safe din mag-bike kaya may kanya-kanya po silang lane. 7 years old, payagan ko na yung magpasok sa eskwela mag-isa. Hindi, oy, kung pwede nga lang hanggang mag-college yan, ipahatid sundo ko kay Mamas. Or ako minsan yung magsundo sa kanya, maghatid. Kaya siguro din masyadong maaga dito yung mga bata na nagiging independent. Kasi nga ganyan, hinayaan kagad ng mga magulang sa murang edad na ma-feel talaga ng mga bata na kaya nilang gawin yung mga bagay-bagay na sila lang. Pero sa mga anak ko, hindi ko muna hayaan. Alam ko naman kaya nila yung mga ganyang bagay pero for lang ba, to make sure na safe din sila lagi. Work na tayo guys. Ihatid lang po ako ngayon ng aking Papa Bear.
Kasi mamaya pagka-out ko, diretso po kami sa city, sa restaurant doon. So hindi ko na kailangan bisikleta. Kayong mga bata, dinihatid niya maya-maya doon Kalabyanan. Speaking of Kalabyanan pala guys, alam nyo ba, maawag ko na ko ngayon kay Biyanang lalaki. Kay nawala po yung wedding ring niya. After 68 years ba? 58. O 58 years. Suot-suot niya yun. Wala na good. Kahapon po nawala. Kung saan-saan din kasi siya nagpunta. Tapos si Papa po kasi medyo nagpayat nga ng konti. So siguro nagkarukal yung niya, daliri. Wait lang, kay may sasakyan dito. Kailangan din natin magtingin. So ang nangyari po, nawala yung wedding ring niya. Nireport na nila sa police, sa bilihan ng mga din dito, gold. Baka may magbenta. Kaya ko yun, pure gold din yun. So may worth din po, pero kay makaawa lang, very sad good siya ngayon. We zeiden zo net dat opa's ring kwijt is. Yeah. Marinig nyo yun ni Matthew na nawala yung ni Opa. Wedding ring. Kawawa man si Opa nak. Opa maar even een knuffeltje geven. Makapanginayang lang ba kay after 58 years? Sayang good. Opa's ring is goud. Opo, nawala yung ring ni Opa. Umutat now. Hug niyo mamaya si Opa ha. Dito pala yung dalawa na. Pagdadrop sa akin mamaya ni Marcel, diretso din po niya yan. Idadrop yung mga bata kailangan Biyanan. Helemaal niet. Ha? Echt niet. Ay, hindi pa? Nee. Kailan kayo? Anong oras kayo? Daralin rin Papa? Als oma middagslaapje heeft gedaan. Oh, okay. Mamaya pa pala hindi diretso, sabi ni kuya. May nag-message nga kay Marcel, isang magulang na gustong makalaro daw si Matthew ng anak nila. Hindi man pwede, kaya sila nga sa pa-oma nila. Baka next week na lang kami arrange na may makalaro sila kay vacation nga. Kasi mga dating na araw, bakasyon yung mga bata. May gagawin tayo guys, abang-abang lang. Nag-change off po ako, kaya kailangan din. So abangan nyo kung saan ang galat natin. Hindi tayo pwedeng hindi gumala at least once sa isang linggong bakasyon ng mga bata na to. Kaya may day off din po ako na isang araw sa weekdays. Kaya abangan! Sa ngayon po muna tayo, magpasok sa trabaho. Kaya kailangan din natin kumita, no? Kay kagastos ng natin pagpa-check ng bisikleta, kamahal. Diyos ko Lord, napunta na naman doon yung sahod natin. Pero okay lang. Kaya at least safe na namang bisikleta. Yan po kasi talaga yung main service ba. Ayaw ko din kasi namang mag-driving or mag-drive ng sasakyan. Salamat na lang sa lahat. Okay na ako sa bisikleta kung masaya na ako. Tsaka yung work ko din po kasi sa city lang. So hindi ko din masyadong kailangan mag-drive o si Marcel willing to drive man to lagi. So feeling ko hindi ko din kailangan. Pero si Liabinan minsan magtanong ko diyan sila, kailangan ka mag-aral mag-drive. Wala pang plano bukod sa walang pera, ayaw ko din. Hindi ko alam guys. Tsaka hindi din po ako basta-basta magsakay kahit kanino ha. Pag feeling ko safe ako or safe to mag-drive, gora tayo. Pag feeling ko medyo barumbado, bahala ka sa buhay mo. Maglakad na lang ako. 2,000 years later. Nandito na tayo sa restaurant guys. Katatapos ko lang pong mag-work. Ang ating date, nandito na rin po busy palaman ng tinapay. Yeah, sumay. Thank you ma'am. Mag-6 on the beach tayo ngayon guys. Para daw makatulog mamaya sa sinihan. I'm not allowed to sleep late in the No, I BSO. will constantly watch you. I already saw the movie, so I will watch you that you're not sleeping. Sex on the beach. Ito po lagi yung iniinom ko kapag mag-cocktail ako. Si Marcel lang siya cola. Maganda dito kaya alam mo, kanto sawa. May mga pagpipilian din po mga pagkain iba't iba. So parang, this is a Cuban restaurant to? Ito din po lagi favorite dito ni Marcel na kainan. Hello, nakit mawar? Thank you all. May na tayo pa, melon. Ito yung Marcel. A few moments later. Patatapos lang mag-dinner guys. Time check. What time is it now? It's 8:34 na. Oh, Ay, tumatawag sa mga bata. Hi! Kayo na schlapa? Oh, schlap lekker. Okay. Nag-good night muna kami sa mga bata kaya matutulog na rin po sila. Magpunta na kami ngayon sa sinihan. Kaya manood na po tayo ng Avatar 3 hanggang 12:30 to? Yeah. Or, yeah? So we're home later, 1 a.m.
1:45, yeah. 1:45 daw. Good luck na lang. Manood muna tayo guys. May papapko na naman doon mamaya. Diyos ko, hindi normal ang kain today. Wala ko diet. Karami namin kain ni Marcel. Deserve din naman natin ngayong gabi na to. Kaya yung mga batang wala. So mag-ano kami ngayon. Me time. Popcorn time. Ang favorite po namin ni Marcel mix. Ano yan? Sweet tsaka ano? Salty. Yung large po yung kunin namin. Tag-isagot kami. Hindi normal. Walang diet talaga today. It's popcorn diet. Let's go. Movie time. Yan yung ano natin. Pa-glasses mamaya. Para sa pa-treat ng ating Papa Bear. Puno nga daw ngayon dito eh. Sabi ko sa kanya, pag mag-book dito lang sa may dulo banda para hindi masyadong matao sa likuran kapag mag-video-video tayo ng konti. 2,000 years later. Time check guys. Pauwi pa lang po kami ni Marcel. 12:41 ng madaling araw. Katatapos pa lang po ng movie na pinanood namin about Avatar. Part 3. Ang popcorn na binili po namin kanina, kadami pa po natira. Medyo busog din kasi kanina sa dinner. Pero antok na kurok mo siya. May mga tao dyan ngayon sa Pilipinas. Kagigising lang 7 AM ata sa inyo ngayon. Dito po, patulog pa lang kami. Buti na lang kayo mga bata nung kalabinan. Pero kay maganda po yung Avatar 3. Yung nila ngayon is about sa fire and ash top dive. Nagku-curious ako kung ano yung part 4 nila. Kasi sabi ni Marcel, meron pa daw paparating or gagawing 3 parts ata. Kaya mas magandang din yan, abangan. So siguro guys, in ko na po itong vlog kaya ang ating mga eye bags na naman lumalaban. So thank you for watching. Bye! Say bye-bye. Basic mag-drive, kailangan safe and sound makauwi sa bahay. Bye-bye guys! Tomorrow again kapag hindi absent, pag hindi tinamad. Bye!